Dadalaw ka ba? O ikaw ang tatalawin? Nagising na lang ako na nasa harap ko na si Lola at hawak-hawak na niya ang dalawa kong paa. Ako si Albert. Siguro marami ang tulad ko dito na bihira na lang o hindi na dumadalaw sa mga puntod ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Taong 2019 nang nawala ang tatay ko. Aaminin ko sa inyo na hindi kami ganun kapos ni tatay, kaya naman nang nawala siya ay parang nawala na rin ang koneksyon namin bilang mag-ama. Siguro dahil hindi ko pa siya napapatawad sa mga bagay na nagawa niya sa akin. Nang panahon na siya ay buhay pa, madalas kasi na pagbawalan ako ni tatay sa mga bagay na gustong gawin ng isang binata o mga kaedaran ko. Madalas niya akong pagbawalan gumala kasama ang mga barkada o makipagnomo banding sa mga tropa. Kaya naman madalas kaming magkasagutan. Dumating ang November 1, 2019, unang piyesta ng patay mula nang mawala si tatay sa amin. Pero imbis na dumalaw sa kanya ay mas inuna ko pa ang plano naming gumala. Gagala sana kami kasama ang barkada. Hindi pumasok sa isip ko na dalawin na lang sana ang tatay ko sa sementeryo. Umaga ng November 1, habang ako'y naliligo, ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa kamay. Habang ako ay naliligo, parang merong nakahawak sa akin at pilit akong inihila na humarap sa bandang tagiliran ko. Paglingon ko ay laking gulat ko nang makita ko ang tatay ko na parang nagagalit at pilit akong hinihila o pinipigilang umalis. Napasigaw ako ng malakas at pilit na nilalabanan na makatakbo o makalabas ng CR. Kaya naman nang matanggal ko ang pagkakahawak sa akin ni tatay ay agad akong tumakbo palabas ng CR. Pero bago pa man ako makalayo, naramdaman ko na parang tinulak ako ng kaunti ni tatay. Dahilan ng pagkakadulas at tumba ko. Yun na ang huling alaala ko bago ako mawala ng malay. Nagising na lang ako na nasa harap ko na si Lola at hawak-hawak ang dalawa kong paa. Napasigaw ako sa takot at agad na sinabi kay Lola na nakita ko si tatay at parang gusto niya akong isama o pigilan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagdalaw sa akin ni tatay. Tinanong ko rin si Lola kung anong oras na dahil baka late na ako sa lakad namin ng mga tropa ko. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Lola na alas 6 na ng gabi at halos 7 hours na akong walang malay. Binuhat na lang daw ako ni Tito papunta sa kwarto at pinakiramdaman nila, pero mukhang okay lang daw ako at mahimbing lang ang pagkakatulog. Matapos daw akong dalhin ni Tito sa kwarto ay agad din naman daw akong nagising ng saglit at sinabi sa kanila na kapag hinanap ako ng tropa ko ay sabihin na hindi na ako sasama dahil masakit ang aking katawan dahil sa pagkakadula sa CR. Nagtaka ako dahil wala akong maalala ng ganun, lalo na't alam ko kahit masakit ang katawan ko ay sasama pa rin ako para mag-swimming sa Batangas. Wala na akong nagawa dahil kanina pa umalis ang mga tropa ko at malamang ay nag-i-enjoy na sila sa swimming at overnight nila sa Batangas. Kaya naman kumain na lang ako at nagpahinga para muling matulog. Kinabukasan ay nagulat ako sa mga sigaw ni Lola at ako'y tinatawag. Albert, gumising ka at may masamang balita. Yung mga kaibigan mo daw ay nadisgrasya ang sinasakyan nila habang papauwi na sila dito. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Lola dahil halos 5 sa 7 kong kaibigan na nag-outing ay pinawian ng buhay dahil sa aksidente. Kinilabutan ako dahil kasama sana ako doon kung hindi lang ako natakot at nadulas na magpakita sa akin si tatay. Napagtanto ko rin na kaya ako hinahawakan sa kamay ni tatay na parang gusto niya akong pigilan na umalis. Sadya niya akong tinulak ay para hindi ako makasama sa outing ng barkada. Kaya palagmawa si tatay ng paraan upang mawalan ako ng malay at kinausap niya sila Lola gamit ang katawan ko na hindi na ako sasama sa swimming ng barkada. Dahil sa pangyayaring yun, isa lang ang napatunayan ko na lahat ng sinasabi ng magulang natin ay para rin sa ikabubuti natin. Kaya naman, kung tayo minsan ay pinagsasabihan o pinagbabawalan ng ating mga magulang, ay huwag sana tayong magalit sa kanila dahil hangad lang naman nila na tayo ay maging ligtas palagi. Pinatunayan ni tatay na kahit siya ay wala na sa mundong ibabaw ay hindi pa rin natatapos ang kanyang pagiging isang mabuting ama. Sayang nga lang dahil nakita at na-realize ko ang lahat ng sinasabi at pinabawal sa akin ni tatay kung kailan siya ay wala na.
Kaya naman, sa mga makakabasa nito, kung kayo ay mayroon pang magulang na madalas kayong pagsabihan, please naman sana ay huwag nyo itong masamain. Bagkus ito ay inyong ipagpasalamat dahil mayroon pa kayong mga magulang at nagumagabay sa inyo, at sa parte na yun ay napakaswerte nyo dahil mahirap mabuhay kung wala na ang ating mga magulang sa ating mga tabi.